Napangiti si Dust nang humigop ng sabaw. Damn, this is good. Gumuhit sa lalamunan ng init ng luya. He likes the taste. Di mapait ang luya kahit na iginisa. Di ganito ang luto ni Selma. Kapag si Selma naglalagay ng luya, hindi naman halos matikman, kundi makakanguya na mismong luya. Ngayon, kain patay gutom siya. Di niya mapigil ang sarili, parang lasang tinola pero tahong. This is good. Di napigil na sambit niya, saka umiling. Nasa malapit lang ang mga kasambahay, hinihintay na matapos silang kumain ni Rihanna. Nakatayo ang mga yun sa may gilid. Di naman sila nag-make out. Tinatamad siya. Tinulugan lang niyang babae. Nasasawa kasi siya dahil kahapon, kakapagniig lang nila. Ngayon, wala na siya sa mood. Nauumay na siya. Twice a week is enough for him. Kapag hindi naman at inabot siya ng L, kaya naman niya magsarili. He doesn't necessarily need a woman to pamper him. Tiningnan niya si Rihanna na nagpahid ng bibig, nakatingin sa kanya habang nakangiti. Pero mukhang pilit ang ngiting yon. Don't you like it? Tanong niya sa babae. I am not fond of stew. I'm sorry. Anito sa kanya. Ganun ba? Try the baked mussels, shrimps, crabs. Alok naman niya sa babae. Seafoods kasi ang hilig niya talaga. At pasalamat siya dahil wala siyang allergy sa pagkain. Kakain na lang ako. Go on. Mukhang sarap na sarap ka sa sabaw. Anito sa kanya kaya tumango siya. Humigop siya mula sa bowl. It's really good. Kakaibang luto ni Yaya Selma ngayon. Hindi naman ako ang nagluto niyan, sir. Naman ni Selma na nakangiti. He looked at the old woman. Ramona? Kunot noo siya. Hindi siya maniniwala na si Ramona. Si Leonisa naman hindi naman nagluluto. Si Ma'am Addison po ang nagluto niyan. Abay, marunong pala sa kusina ang batang yon. Nakakatuwa. He nodded at nagpatuloy sa pagkain. Nasaan pala siya at hindi pa sumabay? Mamaya na raw po at nahihiya. Sagot pa na matanda. Sabay na lang po kami ng mga tauhan. Hindi siya umimik. Si Rihanna binabana ang mga kubyertos at nagbahid ulit ng bibig. He did not pay much attention to the woman. Baka busog na ito kaya ayaw nang kumain. Daddy wants to invite you for dinner one of these days, Dusk, she said, and he nodded. Sure, when? I'm not busy, Rihanna. I don't want to make a promise, he told her. Of course, Daddy knows the score. He knows that politics is so stressful. He wants to personally meet you because I've been telling him so many things about you. Anito pa sa kanya. Baka kabilang ang pagiging notorious kong sugarol. Biro niya na nakapagpatawa rito. Hindi naman. He is just so curious. No problem. Just tell me when and I'll see my schedule. Saan ba? Labo, of course. Pagluto kita para matikman mo ang luto ko. Marunong ka? Nakangiting tanong niya. Sa ekspresyon ng mukha niya, nagtataka siya na marunong to magluto. Hindi kasi nito ni minsan nabanggit sa kanya na nagluluto ito. Ang akala niya expertise nito sa kama. Of course! What do you think of me? Naman kaagad nito kaya napakibit balikat siya. We'll see, Rihanna. He laughed when she frowned. Plus points ang babaeng marunong magluto. Ang nanay niya kasi marunong ng mga gawaing bahay. Ang tita Freya niya kahit supervisor dati marunong din ng mga gawaing bahay at kusina. Ngayon, mga babaeng babad na rin sa opisina ang madalas niyang makita. Siguro dito sa probinsya marami pa ring babae ang masasabing marunong magpakababae sa bahay at tagahanda sa pag-aasawa. Pagkatapos kumain, inihatid niya si Rihanna sa labas. Tapos bumalik siya sa bahay saka pumanhik. Ano naman kaya ang gagawin niya ngayon? Di naman niya gustong matulog dahil natulog na siya kanina. Eto na naman ang kalahating araw na mabubugnot siya. He sighed. Busy na naman si Addison sa pagbabasa ng pocketbooks. Ngayon, isang kahon ang nasa harapan nito. Puro libro ang laman, mga lumang pocketbooks. Aren't you going to eat? He asked right away. Agad nitong naibaba ang babasahin at tumingin sa kanya. Mamaya-maya po. It's late. How about your meds? Mamaya pa pong gabi. Bakit po pala walang tumatawag para mag-imbita sa inyo? Kanina pa po ako dito sa may lanay. He glanced at the phone. Baka wala pang okasyon? Simpleng sagot niya. Sana po, i-hire niyo na rin talaga ako na PA kapag po nanalo kayong gobernador para po tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ko kapag tapos yung investigasyon tungkol sa threat. Anito sa kanya. You think I will win?
Balitang-balita ako na sugarol. Naman ni Dusk. Wala naman sa kanya na ganon ang tingin ng tao sa kanya. Pera lang ang nasa isip niya. Malay niyo naman po kung oo. Malakas pa rin naman po kayo. Hindi niyo pa sineseryoso yan. Lalo pa po kapag seryoso na kayo. He pursed his lips and gently nodded. That makes sense. Kapag sineryoso niyang kandidatura, dalawa ang biyayang makukuha niya. Isa, trono. Pangalawa, kwarta. I'll take that. Aniya na ma-realize, tama nga si Addison. You better eat now. Mamaya ka na magbasa dahil malilipasan ka na. Utos niya sa dalaga. Kayo po. I'm done. By the way, masarap yung tahong mo. Opo. Masarap po talaga yon kasi malalaki. Tsaka malambot. Meron po kasing tahong na matigas at tsaka parang tuyot. Maganda po ang nabili ni Nanay Selma ng mga tahong, mga sariwa. Mm, napamura siya sa isip. Why is he imaging a different kind of tahong? Ano pong lasa? Maalat po ba? Nope, just enough. You cook good, Larissa. Saan mo natutunan yun? O sisa niya para mawala sa isip ang ibang tahong. Nako, Sir Dusk. Bata pa lang po ako, natuto na ako sa buhay dahil wala po ako nanay at tatay. Masaklap po ang kamatayan ng mga magulang ko kaya kay Tia Elsie po ako nagpunta. Nag-iisang kapatid po yun ni Mama. Kapos din naman po sa buhay kaya't sa halip na mag-aral ako, nagtrabaho na lang po ako kahit minor pa. Si Karing na lang po ang pinipili kong makapagtapos kasi single parent din po si Tia Elsie. Nung nasa kanya ako, natutunan ko mga gawaing bahay kaya po natuto ko. Buti po nagustuhan niyo yung niluto kong sinabawang tahong. Buti po di niyo naisip na may lason. Anitong nangingiti. What? Gimbal na tanong niya at para siyang natauhan. Natakot. Oo nga at asasin ang tingin niya rito pero kumain siya ng niluto nito. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nasusuka na ba siya? Nahihilo? Does he need to go to the hospital now? Baka na food poison na siya. Wala pong laso ng tahong ko. Kakain din po ako para makahigop ng sabaw. Kapag po sumakit ang tiyan nyo, itain nyo na lang. Humagikik pa ito at saka tumayo. Tinaob ang pocketbook sa center table at bitbit si Fiago, naglakad na papaalis. Crazy woman. At talagang tinatakot pa siya nito. Anong tanga nga naman niya at kumain siya ng luto ng babaeng wala siyang tiwala. Umalis to sa harapan niya na hindi man lang siya nakaimik. Napailing na lang siyang tinignan ng pocketbook sa ibabaw ng center table. He moved to the sofa and sat there. Tinignan niya ang sandamakmak na pocketbooks ni Ramona. Girls, he just smiled. Ramona is Ramona. Nakakatuwa rin ang babaeng yon, kahit madalas nakapagpapataas ng presyon niya. Hindi nga kaya nagkakamali siya ng akala niya kay Addison. Lahat malapit sa dalaga. Kahit si Santino na pamangkin niya sa pinsan, malapit din dito. Baka siya lang tong talagang nag-iisip na masamang tao si Addison dahil sa estado sa buhay. Baka masyado siyang nagiging superficial. He is judging a book by its cover. She's not ugly. She is really beautiful in fact. Pero superficial siya pagdating sa estado nito sa buhay. Iniisip niya na baka kumapit to sa patalim dahil sa kakapusan sa pera. Pumayag na maging assassin niya. Hindi nga ba at nakita niya ito noon galing sa kwarto ng hotel? Kung nagpapa-take out din to sa mga manunugal, hindi malayo, kaya rin itong gumawa ng masama, alang-alang sa kita. Yun malamang ang naging konklusyon niya, pero pasikreto naman siyang nagpapa-imbestiga. Easy lang siya at hindi nagpapahalata dahil yun naman nasabi ng papa niya sa kanya. Dinampot niya ang pocketbook. All my love, Marta Cecilia. Tinignan niyang pahina ng binabasa ni Addison. It says like, bumaba sa leeg ang mga labi ni Jaime. Down to her breast. Napakadaling ibinabas sa mga balikat niya ang ruffled strap ng nightie. She cried in delight as his lips played and sucked her breast alternately. Pagkatapos muling bumaba ang mga labi nito, kissing every inch of her soft flesh. Lumuhod sa carpet si Jaime and pulled down her underwear. She raised her legs para tulungan tong matanggal yon, then watched him stood at tinanggal ang sariling underwear. Gusto niyang iiwas sa mga mata subalit hindi niya magawa. She was mesmerized. Then, he was on the carpet again. His down there hardened. She was reading an erotic part of the story. Mukhang papatapos na ito dahil konti na lang pahinang natitira. Dusk read the lines again and an imagination came into his mind. Like was Jaime and he was playing with Addison's breast alternately.
Malaki ang dibdib ni Addison at gusto niya yung hawakan at tikman. Her nipples were small, if he wasn't mistaken. He saw them once. Binusiklat niya pa ang libro sa pinakaumpisa. Kaninang nariyan si Rihanna, nakaramdam siya ng umay sa pakikipagtalik. Ngayon naman nakabasa lang siya na medyo mahalin na senaryo mula sa isang pirasong papel, iba na ang pakiramdam niya. Aminin man niya o hindi, malaki ang pagdadasa niya kay Addison. Natural siguro yon makaramdam siya ng ganon sa babaeng magaganda. May katawan na hindi pa niya natitikman. Is it really natural? He was not fond of looking at a woman with lust. Well, yes, but not to the extent of imagining a woman as if he was petting her, groping her breast on her butt, plunging his big manhood into her entrance. Naalala tuloy niya ang itsura ni Addison nung nakita sila ni Rihanna na naghahalikan. Bakit kaya ganon? By the look on her face, it seemed like she had never been kissed before. Kandatulis pa ang labi nun at parang gustong makisali sa halikan nila ni Rihanna. That's impossible. Hindi siya maniniwala na inexperience si Addison. She was working in a casino with a hotel. He had saw her once in a room. There is no way she's still an innocent lady. Boss, napatingin siya sa tuktok ng hagdan na mabosesan niya si Hermit. Naghintay lamang siyang makalapit yon sa kanya. Tumawag si Tita Freya. Nangiimbita raw sa farm sa Mat-E. Akong umakit at baka sumakit ang sugat ni Addison. Anito sa kanya. What's the occasion? Baliwalang tanong ni Dusk habang pahapyaw na nagbabasa ng pocketbook. May kaarawan daw yung katiwala. May handaan daw at may mga bisitang taga-ibang barangay. Ipakikilala ka raw ni Tita Freya. Pupunta ba tayo, bossing? Lahat daw sumama. Saglit siyang nag-isip. Punta tayo, boss, nang makapag-enjoy naman. Nakakabagot na manood ng TV at saka ang gandang mamasyal dito sa probinsya. Masarap ang hangin. Tsaka sa inyo naman ang farm. Karapatan niyo makilala ang mga tao. Di pa rin siya umimik. Totoo yun. Kanya ang farm. Isa yon sa mga pamana ng mama niya. Pinagkatiwala rin sa papa niya. It was quite big, about 5 hectares. Dati yung pag-aari na isa sa mga naging gobernador bagong pamilya nila. Si Tita Freya daw nagpahanda para maimbitahan mga taga-ibang barangay at may pakilala kayo sa mga tao. Sinasabi na nga ba niya? Gagawin talaga ng tita niyang lahat para makilala siya. Busy na mga yon sa paghahanap ng mga arkilahin na sasakyan na maglilibot sa buong probinsya para sa pangampanya. We will come. Tell them to prepare. Lahat tayo pupunta. Simpleng sagot niya. Yaman na lang din naman, pare-parehas silang nababagot sa pagtunganga. Ang mga tauhan niya ay magkakapalit-palit na ng mga mukha. Anong oras tayo lalarga, boss? 3:00. Yun, sa wakas. Natutuwang sabi nito at mabilis na bumabang muli. Dala ang pocketbook na binabasa niya, tumayo siya at pumunta sa kwarto para maligo. Maghahanda na rin siya at baka makapagsugal siya roon kahit sa isang maliit na mesa lamang. Mababaliw si Addison sa paghahanap niya sa nawawalang pocketbook na binabasa niya kanina. Pinatong lang niya yun sa center table pero nawala na. Di niya napagtuunan ng pansin ng paghahanap dahil inasikaso na muna niya ang letterbox ni Fiago. Niwan niya ang kanyang alaga sa loob ng kwarto na inuukupan niya. Tulog lang naman yon ng tulog dahil siguro sa sobrang katabaan at katakawan. Ngayon hindi yon nagnanakaw ng pagkain dahil sagana sa pagkain ng pusa tapos binibigyan pa ng mga ulam. Nilapat niya ang pinto ng kwarto. Bihis na siya at mahahanap niya na ang pocketbook ni Ramona. Imposible talaga na mawala ayon. Babasahin pa niya yon at tatapusin. Iisa lang ang pwedeng makialam nun, si Dusk. Dahil yun lang naman naiwan sa itaas kanina nang bumaba siya para kumain. Magtatanong siya. Naglakad siya papunta sa pinto ng kwarto ng binata. Wala naman sigurong masamang magtanong. Kumatok siya sa pinto. Sir Dusk? Tawag niya. Nagbabaka sakaling marinig siya nito. Ilang ulit niya pa yun ginawa pero wala. Tumalikod na siya at handang iwan ng pintuan nang bigla naman yun bumukas. Agad siyang napatingin at napatulala. Nagpupunas ito ng buhok at tuwali lang ang balot sa may bewang. Bigla na lang siyang kinabahan sa di naman niya may paliwanag na dahilan. Baka ninenervyos siya sa sobrang kapugian nito. At di niya akalain magkakaroon siya ng pagkakataon na makalapit dito ngayon. Nagpapasalamat na ba siya sa mga sanggano na nagtangka sa buhay niya? His brows arched. Natauhan si Addison ng dahil doon. Itatanong ko lang po sana. Kung nakita niyo yung pocketbook ko na binabasa ko, na wala po kasi sa center table.
Dito sumagot sa halip pinuksan ng maluwag ang pinto. It's right there on my bedside table. Sandali, pinapapasok ba siya nito para siyang kumuha nun? Ayaw niya, wala itong saplot. Pwede ko na bang makuha? Tanong na lamang niya. Get it? Sagot naman ito at saka muling pinunas ang buhok. Sandali po, bakit po ako? Ikaw na pong kumuha. Agad naman niyang protesta dito pero tiningnan siya nito. And why not? I am not a rapist. Anito sa kanya kaya naman sukat doon nagmarcha siya papasok. I am not a rapist unless you insisted. Sabi pa ni Das kaya agad siyang napapihit para tingnan ito. Medyo sinara nito ang pinto kaya agad niyang inabot ang pocketbook tsaka siya mabilis pumihit para lumabas ng muli. Lalabas na po ako. Tulirong sabi niya at saka siya malalaking humakbang. Pero laking gulat niya nang humarang to sa may pinto na para bang hindi siya pinalalabas. She gulped and looked up at him. Nakatitig to sa kanya na parang isa siyang baraha na bilabalasa sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. You make me curious, Larissa. Anito na di naman maunawaan ng dalaga. You make me so curious, Larissa. Ano pong ibig niyong sabihin? Dito sumagot sa halip, lalo siyang tinitigan, kaya bumuntong hininga ang dalaga. Sir Dusk? Naputo lang ko namang sasabihin niya nang bigla siya nitong hawakan sa mukha, saka siya hinalikan sa labi. Sus ko po. Natigalgal siya nitong literal na sinasabi na napako siya sa kinatatayuan. She wasn't able to move when his lips landed on her. She could feel his thin, soft and moist lips and in no time they began to move. Di pa rin makagalaw si Addison kahit ramdam niya. Gumagalaw ang mga labi ni Dusk. Halos umangat din ang mga sakong niya sa higdal. Napakatangkad nito ng sobra. At inaabot niya itong pilit. At bakit naman niya to inaabot? Napakatanga naman niya. Dapat ang gawin niya hatakin ang sarili papalayo dito. Pero malakas ang persa nito na di man lang niya magawang kumilos. Pakiramdam ni Addison kahit paghinga niya, tumigil din ang mga sandaling iyon. Mula sa mukha napunta sa bewang niya ang kamay nito, tapos bigla na lang siyang nitong hinawakan sa dibdib niya. Her eyes widened and pulled back her head, but he was even quicker. Dust chased her lips and kissed her once more. Sandali. Lalo pa siyang nalito dahil pinisil nito ang dibdib niya. Napadaing siya. Ang hawak na lumang babasahin halos madurog na sa kamay na nagpapawis ng malamig. Dust groaned and it was like music to her ears. She shivered and got more confused. Pahawak. Pahawak ay nakahawak na nga ito. And even before she could realize the meaning of it, he immediately slid her straps off her shoulder. Sa isang iglap, nahila na ang kanyang damit at ang strapless na bra pababa. Nahantad ang harap niya. Her big hands cupped her breasts as if he owned them. Daig pa ni Addison ang nagdideliryo. Wala pang humahawak sa kanya sa tanang buhay niya. Ito pa lang. At hindi lang to basta nakahalik, parang inaari pa nito ang dibdib niya. Mali. Napapikit siyang lalo nang dumikit ang dibdib niya sa katawan ni Dusk. What are they doing? Pilit niyang itinatama ang sariling huwisyo. Kailangan niya na makalayo sa lalaking to bago pa siya tumihaya nang wala sa panahon at mawala ang kinaingatang virginity. Sandali po. At tinignan niya si Dusk. He was staring at her, licking his lips. Bastos? Parang ayaw pa nitong tumigil. Ano yun? Sa lubong ang kilay na tanong ng dalaga sa lalaki. Tinetesting mo ba ako? Nope. Baliwalang sagot nito at inayos pa ang strap niya. Agad na siyang umiwas. I just wanted to kiss you. Masama ba? I'm just like a normal gambler in that casino who can take out any woman I want. Her brows moved. Yun pala. Akala pala nito wala siyang pinagkaiba sa mga kasama niyang babae. Kaya siguro akala nito papayag siya sa mga gagawin nito nang basta-basta. Di nito alam, di naman siya nagpapalabas sa lalaki. For your information, Sir Dusk. Pinigil niya ang sariling magsabi. Bakit niya sasabihin ditong totoo niyang trabaho sa kasino? Never mind. Aniya at sa kanya to nilayasan. Pasalamat siya at dito humabol sa kanya. Na makalabas siya ay muling kumabog ng husto ang dibdib niya. Doble kaysa kanina. Parang nawala sa direksyon kahit alam niyang papunta naman siya ng hagdan. Babaero si Dusk. Kahit na walang seryosong relasyon yon kay Rihanna Lustre, di pa rin tamang ginawa nito sa kanya. At hanggang sa mga oras na to'y nararamdaman pa rin niya ang mainit na palad ni Dusk sa balat niya. Those were warm, big, and soft.
Parang kamay ng babae ang dumapo sa katawan niya and it felt nice. Karon pala ang pakiramdam na mahawakan sa maselang bahagi ng katawan. Isama pa ang pangahas na paghalik nito sa kanya. Kaya pala ang babae, halos magliyad na makita niya dahil parang may kakaibang hatak nga ang ganong eksena. Panahon na ba para pumunta siya sa kustudiya ng mga pulis? Ayaw niya, mas delikado dun. Diretso na lang siya sa lanay. Narinig niya ang telepono na nagre-ring. Naupo siya at sinagot ang tawag. Good afternoon, Castello Verde Residence. How may I help you? Aniyang pilit pinapormal ang boses. Walang sumagot sa kabilang linya kaya kunot-noo siya. She looked at the screen of the telephone. Walang nakarehistrong numero kaya agad niyang ibinaba. Kung natuod siya sa halik ni Das, tila mas natuod siya sa blank color. She kept on staring at the phone. Uy! Si Leonisa, nagtitirintas ng sariling buhok. Ba't parang ka natuklaw ni senyorito dyan? Natutulala ka. Natuklaw nga siya, pero natuklaw ulit siya ng telepono. She wasn't able to continue because the phone rang again. Castello Verde Residence, good afternoon, how may I help you? Aniya pa ulit, pero wala rin sumagot. I'll give you 5 seconds to answer, and if I don't hear anything, I'm sorry I have to drop the call. Naghintay siya habang nakatingin kay Leonisa. May narinig siyang mahinang tawa ng lalaki, malanang uuyam na tawa. Hoy! Kung sino ka mang prank caller ka, wala akong panahon sa'yo. Maghanap ka na ibang maloloko mo dahil busy yung mga tao dito. Itlog mo, bugok? Singhal niya kaya ang lakas ng tawa ni Leonisa. Marahas niyang binaba ang mouthpiece ng telepono at noon napansin si Dusk nakatayo sa bukana ng lanay. He was in his plain blue v-neck shirt and jacket. Ito na ang simpleng elegante talaga. Wala bang panahong pangit to? Kahit walang saplot, napakagwapo pa rin. Baka kahit maging palaboy ito'y napakagwapo pa rin ng sobra. Napakarap siya dahil nakatitig to sa kanya. Who's that? Tanong ni Dusk. Hindi ko po alam eh. Walang lumabas telephone number sa monitor. Wala ring sumasagot pero may tumawang lalaki. Parang pinagtatawanan ako. 2 beses pong tumawag. That must be a prank caller. And you are such a petite, brave woman to answer a stranger like that. Assassin po kasi ako. Aniya rito at kulang na lang irapan niya. Let's go. Is everybody ready? Nasa na si Ramona? Kanina pa ho, nasa sasakyan, senyorito. Sagot ni Leonisa na tapos na sa ginagawang buhok. Nakalak na rin po ang dapat na ilak. You better go. Utos ito sa babae. Halika na, Adi. Sasabay siya sa akin. Sagot ni Dusk kaya napatingin siya rito. Wala naman sa usapan na sasabay siya rito ah. Ayaw niyang sumabay. Baka mamaya, hawakan na naman ito ang dede niya habang nasa sasakyan sila. Ay sige po, mauna na po ako. Mabilis kumilos ang babae at wala siyang nagawa. Nalito na rin siya kung hahabol pa o ano kasi di siya nakakilos sa kinaupuan niya. Kapag kwan bumuntong hininga siya at saka siya tumayo, hindi po ba kayo nababahala sa caller? Baka po para sa inyo yon kasi sa landline tumawag. Let him do what he wants. Hindi titigil ang mundo ko dahil sa tawag niya, Larissa. Matatag na sagot nito sa kanya. He is a coward anyway. He was hiding behind the telephone. Nakalantad naman ako. Niliyad pa nitong dibdib at parang si Brandon Ruth noon sa Superman Returns. Napakapogi. Filipino version lang to dahil moreno. Pero naman, mahihiya ang belo sa kinis ni Dusk. And this man just kissed her earlier. Yeah, parang panaginip pero nakakainis pa rin. I have plenty of men who are willing to defend me anytime. And I can always defend myself. How about him? Hanggang prank call lang sigurong kaya niyang gawin at manaksak ng babae. Dugtong agad nito sabay nitong tingin sa kanya. She blinked. Kung hindi ka nila kasama, tamang ginawa mong pagpapakita ng tapang. Let's go and forget that prankster. Hinawakan siya nito sa braso para lumabas na sila. Duda pa rin talaga to sa kanya kahit na nilamas-lamas ng dibdib niya. Magpalamas pa kaya siya at baka sakaling mawala ng pagdududa nito sa kagandahang taglay niya.